Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin, ang Biko Munggo. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng kalahating kilong malagkit na bigas. Ito po ay madali lang. Isasaing lang po. Isinaing ko na po kasi para lang po tayong nagsaing ng regular na bigas. Ayan po. Gagamit po tayo para sa paghahalo niya, pagpapakunat. Gagamit po ako ng 2 cups na coconut cream o unang tiga ng gata. Gagamit din po tayo ng 2 cups na asukal. Nasa inyo po iyon kung gaano katamis yung gusto nyo. Nasa panlasa nyo po iyon. Kalahating kilo po ang iparada nyo, pero sobra po iyon. Heto po yung ating munggo. Ito po ay 1 cup. Atin lang po itong pakukuluan hanggang sa lumambot. At para naman po sa ating latik, siyempre po masarap maraming latik. Kaya gagamit po tayo ng 4 cups na coconut cream o unang tiga ng gata. Ngayon po, umpisahan po muna natin yung pagpapalambot ng munggo. Ngayon, heto po, nakasalang na po yung ating munggo. Hihintayin lang po natin yang lumambot. Ipakikita ko po sa inyo kung gaano kalambot yung dapat na gawin natin. At saka po syempre pakikita ko din sa inyo yung pong pagtutubig, hindi po kailangang marami kaagad. Pabantu-bantu lang po tayo para hindi maging malabsak o malabsa yung ating munggo. Okay. Ngayon, habang nagpapalambot po tayo ng munggo, gagawin na po natin tong ating latik. Ito po, sinalang ko na po itong 4 cups. Ayan. Hintayin lang po nating kumulo bago natin haluin. O, babalik po ako pag kumukulo na. Ipakikita ko po sa inyo kung paano yung paglalatik. Ayan. Pagka po ganitong kumukulo na, medyo po aanuhin natin yung gilid. Ayan. Kasi po, minsan po naninikit yan o nasusunog. Kaya po medyo ating hahalu-haluin lang ng bahagya. Lalo po kung hindi non-stick yung ating gamit, mas madali po siyang manikit sa ilalim. Ayan, ganyan lang. Okay, hintayin na po nating ma-reduce yung ma-reduce yung bahagyang water. Siyempre po yung sagata. Pag po lumabas na yung oil, babalik po ako para ipakita sa inyo. Ayan, heto po yung ating munggo. Pabayaan lang po natin kumulo ng kumulo. At pag po ganito, ilagay na po natin sa medium heat yung ating apoy. Pagka po nakita nating tuyo na siya at medyo po hahalu-haluin po natin. Pag po medyo matigas pa, pwede po kayong magbanto ng paunti-unting tubig hanggang sa ma-achieve natin yung tamang lambot ng ating munggo. Okay, takipan po ulit natin at magbabalik po. Ayan, kung nakikita nyo po, matigas pa po yung ating munggo. Magbabanto po tayo ng tubig. Ayan, paunti-unti lang po. Ayan. Ayan lang po natin siyang lumambot. Ngayon, dito naman sa ating latik, ayan, nakita nyo po, nagmamantika na po. Hahaluin na po natin. Ayan, medyo nagla-light brown na yung ilalim. Ngayon po, ito ay atin na pong hahaluin hanggang mag-golden brown. Lahat po nitong latik ay mag-golden brown na po. Ayan, hanggang sa maluto. Halo lang po tayo ng halo para po talagang pantay-pantay yung ating pagkakagawa ng latik. Ayan, dito naman po sa ating munggo, babayaan lang po nating patuloy na lumambot, pero hanggat ganito po
yung itsura ng ating munggo at ang tubig po ay natutuyo na. Banto lang po tayo ng banto hanggang ma-achieve natin yung talagang shape pumutok na at malambot. Babalik po ako pag malambot na po itong ating nilagang munggo o pinakuluang munggo. Okay. Ayan, pagka po ganitong light brown na, papatayin ko na po yung apoy at okay na po ito. Patutuluin lang po natin to sa ating strainer kasi po ay mainit po yung oil nito. Masusunog pa po yung ating latik. Okay. Ayan, ganito lang po. Ilagay po natin sa ating salaan para hindi po masunog yung ating latik. Ayan, ngayon, balikan naman po natin tong ating munggo. Pagka po ganito na, ayan yung texture ng ating munggo, malambot na, papatayin na po natin yung ating apoy. Ayan. Ayan, umpisahan na po natin yung pagbibiko. Heto po yung langis ng ating pinaglatikang kanina. Saka may tira pa po iyang mga latik para po lalong maging masarap yung ating biko munggo. Maglalagay po tayo ngayon ng kakang gata. Ayan, 2 cups po itong ating ilalagay na kakang gata. Atin lang po munang palalaputin yan bago natin sako natin dyan yung ating masarap na biko munggo. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na at malapot na din po yung ating kakanggata, ilalagay po natin yung sugar. Yung pong sugar, nasa inyo po iyan na, yung pong tamis. Dahan-dahan lang po yung gawin yung pagsusugar, pwede naman pong tikman. Pag nahalo nyo na po, pwedeng magdagdag. Doon po sa bawal lang na tamis, di wag po natin masyadong tamisan. Kasi po kaya itong sugar po ay 2 cups sa kalahating kilong malagkit kasi po may munggo. Siyempre po nakakadagdag yan ng tabang. Ayan. Pero nasa inyo po yun. Titikman nyo po kung ayos na sa inyo yung tamis. Huwag po muna nating biglain kung kayo'y magluluto. Huwag po muna nating biglain yung 2 cups na sugar. Okay? Ngayon, palaputin lang po natin to o pakuluin ulit. At pakuko natin na po natin dito yung ating biko munggo. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na o kulong-kulo na yung ating gata at yung sugar, at may, siyempre po malapot-lapot na po itong ating kakang gata o coconut cream, ilalagay na po natin itong ating malagkit. Ayan. Kung napansin nyo po, may dahon-dahon, iyon po ay nilagyan ko ng dahon ng pandan. Pero kung wala naman po kayong dahon ng pandan, okay lang din naman po. Ayan. Liligay po natin itong ating munggo. Ngayon, pagka po ganitong nailagay na nating lahat, ito po syempre, labanan na po ito ng braso. Atin na po itong hahaluin ng hahaluin hanggang sa kumunat. Okay. Ayan. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa ma-reduce itong ating syrup at tuluyan ng kumunat. Ayan. Halo-halo lang po. Laban lang po yung ating braso, exercise. Ayan, pagka po ganitong makunat na, ako po sa pagbibiko ko, palatandaan ko po talaga na ayos na yung kunat. Pagka, ayan pag sinandok nyong ganyan at halos hindi na siya bumabagsak, okay na po yan. Patayin na po natin yung ating apoy at lalagay na po natin ito. Ready na po ito para sa ating masarap na merienda.
tsaa lang pong mainit o kape, talo-talo na po talaga't napakasarap nito. Okay, patayin ko na po yung apoy at lalagay na po natin to sa ating bilao. Okay, ngayon ilagay na po natin sa ating serving bilao. Ito pong inilagay ko ay oil ng aking pinaglatikan. Kalat lang po natin. Ayan, pahiran po natin ng langis. Okay, ngayon, ilagay na po natin tong ating biko. Ayan. Talaga naman pong napakakunat. Ayan. Siya nga po pala, wag lang pong kalimutang i-share itong ating video para po lalo pang dumami yung ating viewers. At wag lang po, kung meron po kayong comment o gustong ipaluto, mag-comment lang po kayo sa baba at lulutuin po natin basta kaya. Okay. Ayan. I-flat lang po nating mabuti. Ayan. Ganyan lang po yung ating gagawin. Pa-flat po natin tong ating masarap na biko sa bilao. Okay, ngayon atin na po siyang i-slice sa tamang laking gusto nyo. Ayan, atin lang hiwain. Ngayon, ayan, lagyan na po natin ng latik. Siyempre po, masarap. Maraming latik. O, tibo ba? I-try nyo po itong flavor na biko munggo. Talaga naman pong ito ay yummy. Ayan, dagdagan po natin ng latik dahil talaga naman pong napakasarap ng biko. Basta maraming latik. Ayan, o di po ba? Talaga namang itsurang-itsura pa lang. Mukha talagang katakam-takam at talagang napakasarap. O paano po? Tikiman na po tayo. Okay, tikman na po natin. Siyempre po, masarap talaga. Maraming latik. Talaga pong masarap. Yung pong 2 cups na brown sugar, tamang-tama lang po talaga sa kalahating kilong malagkit. Talaga pong yummy. Tsaan lang po ay okay na. Gawin na po natin to at talagang maiibigan ng ating pamilya. O, tingnan nyo naman. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po talagang napakasarap.